Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng isang probinsyang hindi tinutukoy ng mapa, naninirahan si Bella, isang babaylan na tagapag-ingat ng balanse ng kalikasan at ng mga espiritu. Sa edad na 37, si Bella ay kilala sa buong lalawigan bilang manggagamot, tagapamagitan ng mga kaluluwa, at tagapagligtas ng mga kaluluwa sa bingit ng pagkawasek. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanyang pamumuhay, isang gabi ang magbabago sa lahat. Madaling araw noon nang maramdaman ni Bella ang biglang pagbabago sa hangin. Ang kanyang mga alagang pusa ay nagsipagtakbuhan papalayo sa kanilang munting kubo. Nagtayuan ang balahibo niya habang tinanaw ang madilim na gabi. Pagmulat ng kanyang ikalawang mata, isang kakayahang kanyang natutunan mula sa matandang babaylan na nagturo sa kanya, nakita niya ang anino ng isang nilalang. Mababa ito, patagang gumagalaw sa mga punong kahoy. Ang anyo ay hindi likas. Mahaba ang mga kuko, baluktot ang mga galamay, at ang mga mata ay kumikislap na pula. Aswang, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi ito basta-bastang aswang. Si Bella ay sanay na sa mga karaniwang aswang na umaaligid sa kagubatan. Ngunit ang presensya ng nilalang na ito ay mas malalim, mas matanda, parang mula pa sa mga panahong sinasamba pa ng tao ang buwan at dugo. Lumapit ito sa isang bahay sa dulo ng baryo. Narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Agad niyang kinuha ang kanyang banga ng abo, ang itim na bato ng kalasag, at ang kanyang pulang balabal ng pangontra. Bawat isa'y may kahulugan, may kapangyarihang ukit sa panahon. Tumakbo siya, mabilis, halos parang hangin. Pagdating niya sa bahay, nabasag ang pintuan at halos wala nang natira sa loob. Sa gitna ng sala, duguan ang nanay ng sanggol, nakanganga, at tila hinigop ang kaluluwa. Ngunit ang sanggol, himalang buhay. Kinarga niya ito, iniugnay ang kanyang lakas at espiritu sa bata. Napansin niyang may marka ang sanggol sa dibdib, isang bilog na may 3 tuldok sa gitna. Pinili kanila, wika ni Bella. Biglang may ungol sa bubungan. Tumalon ang nilalang, bumagsak sa lupa, at tumitig kay Bella. Ang itsura nito ay halos wala ng anyong tao. Ang pakpak na tila paniki, at ang bibig ay may 2 hanay ng matutulis na ngipin. Isa kang babaylan, pero hindi ka nila mapoprotektahan, sabi nito, na parang 2 boses sa iisang bunganga. Hindi mo alam ang pinasok mong teritoryo, sagot ni Bella. Kumislap ang bato sa kanyang kamay. Umalingaw-ngaw ang isang matandang panalangin. Lumipad ang abo sa hangin, pumalibot sa nilalang na parang usok na may buhay. Sumigaw ito, na paatras, pero hindi nasugatan. Matanda na akong nilalang, babaylan. Marami na akong pinatay bago ka pa isinilang. Tila hindi sapat ang kanyang mga gamit. Kinailangan niyang bumalik sa yugto ng dugo, isang ritual na matagal na niyang isinarado sa kanyang nakaraan. Ngunit alam niyang ito lang ang paraan para mapigil ang darating na kasamaan. Hindi lang isang aswang ang dumating. Isa itong hudyat ng pagbabalik ng isang sinaunang lahi ng mga aswang, ang mga tinaguriang aninong walang pangalan,
mga nilalang na pinaniniwalaang pinatalsik ng mga ninuno ng mga babaylan daan-daang taon na ang nakalilipas. At sa gitna ng kaguluhan, ang sanggol na kanyang karga ay tila may koneksyon sa lahing ito. Binitiwan ni Bella ang sanggol sa altar ng kanyang silong ritual, isang sagradong lugar sa ilalim ng kanyang kubo na tanging siya lang ang may alam. Doon niya itinatago ang mga kagamitan at lihim na kaalaman ng mga babaylan na pinamana sa kanya ng kanyang yumaong guro. Ang altar ay hugis bilog, napapalibutan ng mga sinaunang sulat sa salitang hindi na ginagamit sa mga aklat ng tao. Sa gitna ay ang batong may dugo, isang pulang batong buhay na kumikibot, sumasalamin sa lakas ng dugo ng bawat babaylan na gumamit nito. Matagal na niya itong isinara, at matagal niya ring itinakwil ang karahasan ng ritual ng dugo. Ngunit ngayong bumalik ang lahi ng aninong walang pangalan, wala na siyang pagpipilian. Pinisil niya ang kanyang hintuturo gamit ang patalim na balakubak ng isang matandang punong akasya. Sa pagtulo ng kanyang dugo sa bato, kumulog. Nanginig ang paligid. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ng kanyang matandang guro. Bella, handa ka na bang pasukin muli ang daang hindi na dapat binuksan? Kung ito ang tanging paraan upang mailigtas ang sanggol, ang baryo, at ang buong lupain, oo, guro, sagot niya, sabay tiklop ng kanyang palad sa dibdib. Bumangon mula sa bato ang apoy na bughaw. Lumitaw ang tatlong anino, mga espiritu ng mga naunang babaylan. Sila ay nagtanong, ano ang dahilan ng iyong pagtawag sa ritual ng dugo? Dumating na ang aninong walang pangalan. Isa na namang lahi ng aswang ang nagising. At ang sanggol na ito ay tila pinili nilang sisidlan ng isa sa kanilang pinuno. Ngunit narito rin ang selyo ng babaylan sa kanyang katawan. Kailangan kong malaman kung sino siya at kung ano ang papel niya sa digmaang darating. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang isa sa mga espiritu, ang pinakamatanda. Ang sanggol ay anak ng dalawang mundo. Dugo ng aswang sa kanan at dugo ng babaylan sa kaliwa. Isa siyang takip silim, isang nilalang na maaaring maging tagapagsimula o wakas ng lahi mo. Nagulantang si Bella. Ang takip silim ay isa lamang alamat, isang nilalang na kapag umabot sa ikapitong buwan, ay pipiliin ang kapangyarihan kung saang daan ito lalakad, maging tagapagligtas o tagapuksa. Hindi ko hahayaan maging kasangkapan ng dilim ang batang ito, mariing sabi ni Bella. Ngunit sa likod ng kanyang panata, nararamdaman niya na may nakamasid. Hindi ito espiritu. Isa itong buhay na nilalang. Isa sa mga aswang na dumaan sa paglipat. Ang tinatawag nilang matanda sa gabi, isang aswang na dating tao, pero isinuko ang buong kaluluwa kapalit ng kapangyarihan. Lumabas ito mula sa anino ng puno ng balete. Tumambad sa kanya ang isang matangkad na nilalang, na tila hubog ng tao, ngunit ang mukha ay walang mata, at ang bibig ay halos abot tenga. Sa paligid nito ay may mga palakang itim na kumakakak, at mula sa bawat hakbang nito ay naglalangis ang lupa. Bababa ang gabi sa baryo mo, Bella. Isa-isa silang kukunin. At sa huli, ikaw ang huling makakakita ng araw.
Ngunit hindi umurong si Bella. Itinaas niya ang kanyang kamay, at mula sa kanyang mga daliri ay lumabas ang mga sinag na hugis-ugat, kumapit ito sa katawan ng nilalang at binalot ng liwanag. Sumigaw ito, pero hindi pa rin nasugatan. Kailangan ko pa ng mas malakas na selyo, sabi niya. Bumalik siya sa altar, at doon nagsimula ang tunay na ritual ng dugo. Hiniwa niya ang kanyang palad, pinatak sa bato ang kanyang dugo, at isinalin ang enerhiya ng mga ninuno. Sa kanyang uluhan ay lumitaw ang korona ng mga babaylan, isang bilog ng liwanag na hugis araw at buwan na magkasugpong. Kasabay nito, lumindol. Mula sa kagubatan, dumating ang mga alagad ng kadiliman. Ang unang labanan ay magsisimula sa pagdilim ng buwan, isang gabing walang bituin, walang buwan, at ang tanging ilaw ay mula sa apoy ng paghihiganti at pagtatanggol. Sa gabing walang buwan, ang ulap ay makapal, parang hinabing kumot ng kadiliman. Sa baryo ni Bella, tahimik. Ang mga alagang hayop ay nagsipagtago, ang mga tao'y nagkulong sa kanilang mga tahanan, nagdarasal sa mga santo at anito. Ngunit kahit gaano sila magdasal, alam nilang may paparating, isang bagay na hindi kayang pigilan ng dasal lamang. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Bella. Suot niya ang balabal ng dalawang anino, hango sa balahibo ng uwak at sa balat ng dambuhalang ahas na pinaslang ng kanyang guro noon. Sa kanyang mga palad ay may mga bakas ng sagradong dugo, ang kanyang sarili at ng kanyang angkan. Tiningnan niya ang sanggol, nakabalot sa puting tela, may 3 marka pa rin sa dibdib. Habang lumilipas ang bawat sandali, lalong nagiging malinaw kay Bella na ang batang ito ay susi sa tagumpay o pagkawasak. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa baryo. Sigaw ng pagkagimbal. Mabilis siyang umalis, hawak ang sanggol. Pagdating niya sa unang bahay, nakita niyang duguan ang sahig, at ang mga katawan ay parang piniga ng kung anong nilalang, wala ng laman, walang buhay, at ang mga mata ay nakadilat pa rin sa huling takot na kanilang nasilayan. Sa bubungan, naroon ang unang alagad ng matanda sa gabi, isang aswang na may katawan ng tao, ngunit may ulo ng baboy ramo, at ang buntot nito'y tila ahas na may sariling buhay. Babaylan, ungol nito. Ang dugo mo'y lalaban. Pero ang gabi hindi mo kayang pigilan. Kumuha si Bella ng itim na palaspas mula sa kanyang balabal. Binigkis niya ito at inihagis sa nilalang. Sumabog ito sa apoy na kulay berde. Nagsisigaw ang aswang, ngunit biglang sumulpot mula sa likuran nito ang 2 pa, mas malalaki, mas mabilis. Tumakbo si Bella, hindi dahil sa takot, kundi para ilayo ang sanggol. Alam niyang ang gusto ng mga nilalang ay ang bata. Dinala niya ito sa likod ng simbahang abandonado, isang lugar na sagrado, ngunit nabahira na rin ang takot nang masunog ito ilang taon na ang nakalipas. Paglapag niya ng sanggol sa altar, tumindig siya sa harap ng punit-punit na krus. Nagsimula siyang umawit ng sinaunang panalangin, isang awit na hindi dapat marinig ng karaniwang tao. Ang lupa'y nanginig. Ang mga kandila'y biglang sumindi. Lumitaw ang espiritu ng kanyang guro, si Inang Kalma,
isang matandang babaylan na sinunog ng mga Kastila noong ika-17 siglo. Ang kanyang katawan ay yari sa usok at apoy, at ang kanyang mga mata ay tila walang hangganan. Dumating na ang oras, Bella, aniya. Hindi ka na bata. Ikaw na ang tagapagdala. Lumuhad si Bella, at mula sa usok ay lumitaw ang isang sagradong sibat, ang dila ng buwan, isang sandatang kay tagal nang nawawala. Sinasabing ito'y gawa mula sa tunaw na liwanag ng buwan at dugo ng isang napatay na diwata. Hinawakan niya ito. At sa oras ding yun, dumating ang unang grupo ng mga aswang. Tumalan-talon sa mga bubong, gumapang sa lupa, at lumipad sa ere. Ngunit hindi na siya ang dating Belang nagdadalawang isip. Sumigaw siya. Tumama ang kanyang tinig sa hangin na parang kulog. Umikot ang sibat, lumipad, bumaon sa dibdib ng isang aswang, sumabog ito sa alab na puti. 3 ang kanyang pinaslang, pero pad-ami ng pad-ami ang dumarating. At sa itaas ng simbahan, lumitaw na ang matanda sa gabi. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na usok. Ang kanyang boses ay parang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Ang sanggol ay para sa amin. Siya ang sisidlan ng pagbabalik. Hindi mo kaya ang pigilan ang gulong ng tadhana, babaylan. Ngunit ngumiti si Bella. Hindi ako nag-iisa. Mula sa lupa, mula sa himpapawid, at mula sa paligid ng kagubatan, lumitaw ang iba pang tagapagtanggol. Mga albularyo, mga anitong muling nabuhay, mga hayop ng kagubatan na may diwang tagapagbantay. Tinawag niya sila. At lahat ay sumagot. Nagsimula na ang digmaan ng gabi. At sa gitna ng lahat ng ito, ang sanggol ay nagmulat ng mata, at ang kanyang mga matay kulay ginto. Ang mga alulong ng aswang, ang mga sigaw ng mga nilalang, at ang tunog ng mga kuko at pangil na kumakalabit sa mga pader ng simbahan ay umaabot sa langit. Naglalaban ang liwanag ng ritual ni Bella at ang dilim ng puwersa ng mga aninong walang pangalan. Hindi nagtagal, ang simbahan ay napuno ng usok, nagkikislapang mga mata, at ang mga kaluluwa ng nakaraan ay nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Habang patuloy ang sagupaan, naramdaman ni Bella ang isang kakaibang presensya, ang sanggol sa kanyang mga braso ay nagliliwanag. Biglang napansin ni Bella ang mga mata ng bata. Hindi na ito ang mga mata ng inosenteng sanggol na una niyang karga. Ang mga mata ng bata ay nagliliwanag ng kulay gintong dilim, at habang tinitingnan niya ito, isang pakiramdam ng takot at galit ang sumakop sa kanyang buong katawan. Ang mga mata ng takip silim, sabi ni Bella, napapaatras habang hawak ang sibat ng dila ng buwan. Ang mga mata ng sanggol ay nagsilbing selyo, isang selyo na may kakayahang magbukas ng pintuan patungo sa mga pinakamadilim na bahagi ng daigdig. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. Ito ang magiging susi sa pagbabalik ng mga nilalang mula sa kadiliman. Muling sumabog ang isang aswang mula sa likod, pero hindi na kayang pigilan ni Bella ang galit na nararamdaman. Inilabas niya ang huling sandata, ang kapangyarihan ng kanyang dugong babaylan. Muling sumigaw, at ang hangin ay nagliwanag ng puti at asul. Ang mga espiritu ng kalikasan,
ng mga babaylan, ng mga albularyo, at pati ng mga nilalang ng kagubatan ay sumalubong sa kanya. Sumanib kami sa iyo, sambit ng espiritu ng kanyang guro, si Inang Kalma. Tanggapin mo ang mga mata ng takip silim, at gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ang sanggol ay nag-ungol. Sa isang iglap, ang katawan nito ay nagbago, nagkaroon ng malalaking pakpak na itim, mga pangil, at ang katawan ay naglabas ng malamlam na ningning. Si Bella ay nagdalawang isip, ngunit alam niyang ito na ang oras ng desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang matinding sigaw ng matanda sa gabi na nagsalita mula sa gitna ng dilim. Bella, hindi mo kayang tapusin ang lahat ng ito. Ang kapangyarihan ng takip silim ay hindi para sa iyo. Maging ang mga mata ng batang ito ay makakapaghubog ng kaharian ng dilim. At sa salitang iyon, ang sanggol ay nagsalita, hindi boses ng bata kundi ng isang nilalang na mas matanda sa buong mundo. Pag-aari ko ang lahat ng ito. Ang dilim ay babalik sa lupa. Ang mata ng takip silim, mga mata na ngayon ay kumikislap sa gintong kulay, ay kumalat sa buong simbahan, at bawat isa sa mga aswang ay nagsimulang maglakad patungo kay Bella. Ang kanyang galit ay sumabog, at habang iniiwasan ang mga sumasalakay, naramdaman niya ang kanyang lakas na dumarami, ngunit sa bawat paggamit ng kapangyarihan ay tila may natatanggal sa kanyang kaluluwa. Laban sa kanyang kalooban, hinawakan niya ang batang may mga mata ng takip silim, at nagpa siya na gamitin ang kanyang huling lakas. Isang huling sigaw, at ang kanyang katawan ay kumikilos ng mabilis, puno ng enerhiya ng mga sinaunang espiritu, ng mga albularyo, ng mga babaylan. Ngunit bago siya makapagtangkang magtulungan, isang malakas na alulong ang bumangon mula sa dilim, mas malakas kaysa sa lahat ng sumunod na sigaw. Tumalbog mula sa lupa ang matanda sa gabi, hindi na isang aswang, kundi isang nilalang na katulad ng isang Diyos, isang nilalang na walang takot, walang kahinaan. Ang katawan ng matanda ay nagsimula ng mag-iba, maging isang higanteng nilalang na tila walang hangganan. Ang mga mata nito'y naglalagablab ng apoy. Bella, ang boses ng matanda ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Alam mo na kung ano ang dapat gawin. Iligtas mo ang sanggol, at ang lahat ng ito'y magtatapos. Ngunit isang huling alon ng kapangyarihan ang dumaan sa kanyang katawan. Hindi ito ang magwawakas ng lahat, kundi ang isang malupit na pagsubok sa kanyang pagkatao. Ang dilim ay tila nag-uumapaw, ang mga mata ng matanda sa gabi ay kumikislap na parang mga mata ng isang nilalang na hindi na matitinag. Ang bawat galaw nito ay may kasamang panginginig ng lupa, at ang hangin ay tila nagiging makapal, hindi makahinga. Si Bella ay napatigil sa gitna ng altar, hawak ang sanggol na ngayon ay tila lumiliwanag ng mas maliwanag kaysa sa dati, ang mga mata nitong gintong dilim ay nagliliwanag ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bella, ang boses ay puno ng pagdududa at takot. Hindi ko kayang patagilid ang lahat ng ito. Hindi ko kayang pilitin ang bata na maging armas sa labanan. Ngunit ang matanda sa gabi, na ngayon ay nasa itsura ng isang dambuhalang nilalang na sumasalamin sa bawat kakilakilabot na kwento ng mga aswang, ay nagpakita ng mga ngiti ng tagumpay.
Ang mata ng takip silim ay hindi isang bagay na pinipili. Ang kapangyarihan nito ay nagbabalik sa mga nilalang ng gabi. Ngunit may oras na ang sinumang may hawak nito ay mapipilitan magdesisyon kung anong daan ang tatahakin. At ikaw, Bella, ikaw ang pinili ng sanggol. Si Bella, kahit ramdam ang matinding takot, ay nagpatuloy sa kanyang desisyon. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Nagtipon siya ng lakas at inisip ang mga aral ng kanyang guro, ang mga natutunan niya mula sa mga babaylan ng kanyang bayan, ang mga lumang ritual at dasal na ipinasok sa kanyang katawan. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi ko ay papasa ang kapangyarihan nito sa iyo. Sigaw niya, itinaas ang dila ng buwan, ang sibat na may liwanag ng araw at gabi na tumatagos sa bawat kaluluwa ng dilim. Sumabog ang lakas ng ritual sa paligid. Habang ang matanda sa gabi ay patuloy na humakbang patungo sa kanya, ang mga mata ng bata ay nagliliwanag ng higit pang ginto, at isang kakaibang sigaw ang umabot sa kanilang pandinig, isang sigaw mula sa mga daigdig ng dilim at liwanag, na parehong sumasalungat sa isa't isa. Tinutok ni Bella ang sibat sa matandang nilalang. Ang hangin ay nagbago. Nagkaroon ng bagyong hindi nakikita, parang puwersa ng kalikasan na ang tanging layunin ay ang maputol ang halimaw na nilalang ng gabi. Ngunit bago pa man magtama ang sibat at katawan ng matanda, ang sanggol na hawak ni Bella ay nagbigay ng isang ilaw na matinding sumabog mula sa kanyang mga mata. Isang pagsabog na liwanag na tumagos sa bawat sulok ng simbahan, sa bawat kaluluwa ng lahat ng naroroon. Nakita ni Bella ang lahat ng kasaysayan ng sanggol, ang tunay na pinagmulan nito, at ang dahilan kung bakit siya pinili ng matanda sa gabi. Ang batang ito ay hindi lamang isa sa mga tagapagsimula ng kaguluhan. Siya ay ang magiging tagapagbukas ng kalangitan at lupa, isang nilalang na may kakayahang magbukas ng mga pinto sa pagitan ng mga daigdig. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring magbalik sa mga aswang sa kanilang pinagmulan, o magwakas sa lahat ng nilalang na hindi kayang magbago. Nagpatuloy ang sigaw ng sanggol, at ang matanda sa gabi ay sumabog sa mga piraso ng alikabok. Ngunit sa huli, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang kanyang anino ay nanatili sa hangin, patuloy na nagbabantay. Hindi pa tapos ang laban, Bella. Ang mga mata ng takip silim ay magbabalik. Ang digmaan ng dilim at liwanag ay magpapatuloy. Nang lumisan ang matanda, naramdaman ni Bella ang bigat ng kanyang katawan. Halos mawalan siya ng malay, ngunit nanatiling matatag ang kanyang espiritu. Ang sanggol sa kanyang mga bisig ay tahimik na ngayon, at ang mga mata nito ay muling naging normal, mga mata ng isang inosenteng bata. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, ngunit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, wika ni Bella sa sarili. Ang kapangyarihan ng takip silim ay nawala sa mga kamay ng dilim, ngunit maaaring magbalik. Habang ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumikat sa silangan, iniangat ni Bella ang sanggol patungo sa langit, binigyan ng pasasalamat ang mga espiritu at kalikasan sa tulong na ipinagkaloob nila. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mata ng takip silim ay hindi basta-basta mawawala.
Hindi siya nag-iisa sa pagsubok na ito. At darating ang araw na muling susubukin ang lakas niya, at ang mga nilalang ng dilim ay babalik.